Isang pulis ang naglalakad sa gitna ng downtown kasama ang kanyang munting anak na babae nang sila'y tumigil sa isang kanto. Naroon ang isang gusgusing lalaki na may hawak na karton na may nakasulat, $5 para sa halimaw. Nakahiga sa likod ng karatula ang isang matandang German Shepherd. Payat na payat, kita ang mga tadyang, may baluktot na tenga at may mga pilat sa buong katawan. Hinila ng batang babae ang manggas ng kanyang ama at nakiusap, "Daddy, pwede ba natin siyang tulungan?" Sandaling nag-alinlangan ng lalaki, pero nang magtagpo ang kanilang mga mata, may nabago sa kanyang kalooban. Hindi ito basta-bastang aso, isa itong nilalang na humihingi ng huling pagkakataon. At ang sumunod pagkatapos ng $5 na iyon ay magbubukas ng pinto sa isang mundong madalas ay pinipiling talikuran ng marami. Isang mundo ng sakit, pag-asa, kaligtasan at paghilom. Magsisimula ito ng isang paglalakbay na hindi lamang magbabago ng kanilang mga buhay, kundi posibleng ibalik din ang iyong paniniwala sa kabutihan at pangalawang pagkakataon. Ang mga susunod na sandali ay maaaring magpaiyak sa iyo at ipaalala sa iyo na may mga himala pa rin sa mundo. Bago tayo magsimula, sabihin mo muna, saan ka nanonood ngayon? I-comment mo ang iyong bansa sa ibaba. Gusto kong malaman kung hanggang saan makakarating ang kwentong ito. Ang init ng tag-araw sa Montana ay bumalot sa maliit na bayan ng Clearbrook na para bang ang araw mismo ay nagpapahinga sa mga pulang gusaling ladrilyo sa magkabilang gilid ng kalsada. Ang liwanag ng hapon ay may gintong ningning. Humahaba ang mga anino sa maalikabok na bangketa. Ito na ang oras ng araw na unti-unting lumalamig ang hangin, na tila ba ng aakit ng ginhawa ng gabi. May banayad na hangin na nagpapaalon-alon sa lumang karatula ng isang diner at ang mahihinang halakhak ng mga bata ay umaalingaw-ngaw mula sa kalapit na parke. Dahan-dahang naglalakad si Officer Marco Herrera sa Main Street kasama ang anak na babae, sinasamantala ang bihirang araw ng pahinga. Si Marco ay 38, matangkad at malapad ang dibdib, maikli ang kayumangging buhok na may mga hiblang kulay abo sa gilid. Ang kanyang mga mata, kulay abo at matatag, ay madalas tawaging kalmado pero may bigat na dala, bunga ng maraming taon sa serbisyo. Ang kanyang ahit na mukha ay may mga linyang hindi lamang dulot ng edad, kundi ng sakit, lalo na mula sa isang relasyong natapos 3 taon na ang nakalipas. Mula noon, ibinuhos ni Marco ang sarili sa 2 bagay: ang pagiging ama at ang tungkulin bilang pulis. Isinuot niya ang responsibilidad na parang baluti. Sa ilalim ng kanyang navy na polo shirt at kupas na maong ay isang lalaking matatag sa paningin ng iba. Pero sa kalooban ay pamilyar sa kalungkutan. Katabi niyang naglalakad si Chiara Herrera, ang 9 na taong gulang niyang anak na masiglang tumatalon sa bawat hakbang. Ang magulong buntot ng kanyang kulay gintong buhok ay sumasabay sa tuwa at ang kanyang mga matang kulay abo rin tulad ng ama ay kumikislap sa inosenteng pananaw sa mundo. Nakasuot siya ng malambot na dilaw na bestida at maputing rubber shoes na may bahid ng alikabok dahil sa matagal na paglalaro sa labas. Si Chiara ay likas na mausisa, madaldal at may pusong busilak, isang kabaitan na nakuha niya sa yumaong lola, isang babaeng naglaan ng buhay sa pagsagip ng mga ligaw na hayop. Madalas ay nakikita ni Marco ang kanyang ina sa mga kilos ni Chiara at sumasabay ang damdamin ng sakit at pagmamalaki. Habang dumaraan sila sa tindahan at sa lumang aklatan na sarado na, napansin ni Marco ang isang lalaki na nakaupo sa bangketa malapit sa hintuan ng bus. Ang lalaki ay si Enzo Ortega, o kahit paano ay naalala ni Marco ang pangalan mula sa isang dating reklamo tungkol sa pananatili sa pampublikong lugar. Tila nasa edad 50 si Enzo, ang balat ay sunog sa araw at ang balbas ay gusot at may puti.
Ang kanyang mga damit ay maluwag, isang kupas na pled na kamiseta, punit na maong at sirang botas. May anyo siya ng isang taong nakalimutan na ng mundo, isang taong dahan-dahang nalaglag sa pagitan ng mga bitak ng lipunan. Ang kanyang mga mata ay mabilis tumingin sa paligid, halatang pagod, pero may bahid ng pagiging tuso. Parang sanay sa pamumuhay gamit ang kalahating katotohanan at mabilisang pananalita. Pero hindi si Enzo ang nakapukaw kay Chiara. Ang nakatawag ng kanyang pansin ay ang asong nakatali sa tabi nito gamit ang luma at kupas na lubid. Nakahiga sa tabi ng lalaki ang isang German Shepherd, matanda at marumi. Ang balahibo nitong kulay itim at kayumanggi ay puno ng alikabok at kulay abo na sa paligid ng bibig at mga paa. Ang aso ay napakapayat, halos makita na ang mga tadyang sa ilalim ng maninipis at tagpi-tagping balahibo. Isang tenga ang nakalaylay sa gilid, baluktot na tila na bali noon at hindi na gumaling ng tama. Nang tinangka nitong gumalaw, nanginig ang isa sa mga likod na paa, palatandaan ng dating pinsala na hindi pa rin gumagaling. Pero ang mga mata, iyon ang hindi malilimutan. Malalim na kayumanggi, kulay lupa, puno ng sakit pero may kaunting apoy pa rin ng buhay. Nakasandal sa tabi ng binti ni Enzo ang isang karton. May sulat sa itim na pentel pen, $5 para sa halimaw. Napasinghap si Chiara. Mahigpit na humawak ang kanyang maliliit na kamay sa kamay ng ama. "Daddy!" Bulong niya, halos pabulong lang. "Tingnan mo siya." Sinundan ni Marco ang kanyang tingin. Ang nakita niya ay isang aso na dati malakas at marangal, ngayon isa na lamang anino ng dati nitong sarili. Bilang pulis, sanay na si Marco sa makakita ng mga hayop na inabuso, pero may kakaiba sa asong ito. May katahimikang lakas sa kabila ng paghihirap nito at may kung anong kumislot sa dibdib ni Marco. Ngunit ang bahagi ng kanyang sarili na hinubog ng taon ng pag-iingat at responsibilidad ay agad umalma. "Anak," mahinahon niyang sabi, "hindi natin kilala ang asong yan, maaaring delikado siya. At alam mo namang mahirap na ang sitwasyon natin sa bahay." Pero hindi siya pinakinggan ni Chiara. Lumuhod siya sa tabi ng aso, dumampi ang kanyang dilaw na bestida sa bangketa at nagtama ang kanilang mga mata. Dahan-dahang iniangat ng aso ang ulo nito at tiningnan si Chiara. At sa sandaling iyon, tila naglaho ang mundo, ang ingay, ang mga sasakyan kahit ang nakapapasong init. Wala nang natira kundi ang titig sa pagitan nila. Hindi siya nakita ni Chiara bilang isang askal, isa itong kaluluwang humihingi ng kaunting kabaitan. "Please, Daddy," sabi niya muli. Nanginginig ang tinig habang tumingala. Ang kanyang mga matang kulay abo ay nabahiran na ng luha. "Kailangan niya tayo. Hindi natin siya pwedeng baliwalain." Nanatiling nakatayo si Marco, nag-aalangan. Tumingin siya kay Enzo, nangumiti ng pilit. $5 lang, officer," ani Enzo, tila wala lang. Yan lang ang halaga niya, wala siyang silbi pa. Ang paraan ng kanyang pagsasalita, napakalamig na para bang may presyo ang buhay ng aso, ay nagpadiin sa panga ni Marco. Ayaw niyang marinig na tinatrato ang hayop na parang wala itong halaga. Inabot niya ang likod na bulsa, kinuha ang pitaka at tumingin sa mga perang nasa loob. Hindi niya ito kailangan. Gastos sa veterinaryo, pagkain, abala, masyado na itong mabigat. Pero mahigpit pa ring nakakapit ang maliit na kamay ni Chiara sa kanya. "Daddy, please." Napabuntong hininga si Marco. Bihira humiling ang kanyang anak at ang pag-iwan sa asong iyon ay tila mali. Parang may mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib. "Sige na," mahina niyang sabi, habang inaabot ang $5. "Pero ikaw ang bahala sa kanya, Chiara." Nagliwanag ang mukha ni Chiara sa tuwa, mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Tumayo siya at niyakap ang ama. "Thank you, Daddy. Thank you." Inabot ni Marco ang pera kay Enzo na agad itong sinamsam, isinilid sa bulsa at matter ng, "Ayos na yang transaksyon."
Bago pa makapagsalita si Marco, isinukbit ni Enzo ang kanyang backpack at nagmadaling lumakad palayo, halos matunaw sa dami ng tao. Parang sa sandaling nakuha na niya ang pera, gusto na niyang mawala agad. Pinanood siya ni Marco, may hindi mapakaling pakiramdam. Karamihan sa tao'y nag-aalangan pa bago umalis. Pero si Enzo ay tila ayaw ng may kinalaman pa sa iniwan niya. May kakaiba sa kilos niya na hindi maalis sa isipan ni Marco. Samantala, nasa tabi na ng aso si Chiara, marahang hinihimas ang gusot nitong balahibo. Nasa amin ka na ngayon, bulong niya. Ligtas ka na. Bahagyang pumalo ang buntot ng shepherd. Bumaba ang dila nito at sa unang pagkakataon, may lumabas na mahinang tunog mula sa kanyang lalamunan, halo ng buntong hininga at mahinang ungol. Anong ipapangalan natin sa kanya, Daddy? Tanong ni Chiara, puno ng pag-asa habang nakatingala. Lumuhod si Marco sa tabi niya, tinitingnan ang leeg ng aso na may pilat at ang paang may pilay. Halatang maraming pinagdaanan ang hayop na ito. Ang pakiramdam na umangat sa dibdib ni Marco ay pamilyar. Pareho sa nararamdaman niya kapag naaalala ang mga taong hindi niya natulungan sa kanyang serbisyo. Pag-iisipan natin, malumanay niyang sagot habang hinihimas ang ulo ng aso. Magaspang ang balahibo, pero sa ilalim nito ay naramdaman niya ang mahinang tibok ng buhay. Marupok, pero buhay pa rin. Ngumiti si Chiara at marahang niyakap ang leeg ng aso. Amin ka na, huwag kang mag-alala, hinding-hindi ka na namin pababayaan. Pinanood siya ni Marco, saka tumingin sa aso. At sa isang sandali, naisip niya kung ang desisyong ito ay magbabago hindi lang ng kinabukasan ng isang sirang hayop, kundi ng mas marami pa. Ang paraan ng pagtitig ng shepherd kay Chiara, hindi lang ito pasasalamat. Parang kilala na niya si Chiara noon pa, na may malalim at matandang koneksyon sa pagitan nila. Umihip ang hangin, dala ang amoy ng pagkain mula sa diner at ang mahinang ugong ng tren sa malayo. Haba na ang anino sa Main Street. Tumayo si Marco at tumingin sa direksyong tinahak ni Enzo Ortega. Wala na ang lalaki. Tuluyang naglaho, naiwan lamang ang alaala ng malamig niyang salita at ang tanong kung bakit napakababa ng halaga ng hayop na iyon para sa kanya. Nanatili ang katanungang iyon kay Marco, isang lalaking sanay tumingin sa mga detalye na hindi napapansin ng iba. Pero para kay Chiara, na yakap-yakap pa rin ang sugatang ulo ng shepherd, wala nang ibang mahalaga. Sa puso niya, iniligtas niya ito. At sa kaibuturan, naramdaman niyang marahil, siya rin ay iniligtas ng aso. Kinabukasan ng umaga, banayad na sikat ng araw ang bumalot sa bubungan ng Clearbrook, nagbibigay ng malambot na liwanag sa maliit na bakuran ni Marco. Ang hamog ay kumikislap na parang maliliit na hiya sa damo at ang simoy ng hangin ay may halong amoy ng pine at ang tahimik na ugong ng isang bayan na unti-unting nagigising. May mga huni ng ibon mula sa kabila ng bakod at ang ingay ng lawnmower ay umaalingaw-ngaw mula sa katabing bakuran. Nakatayo si Marco sa likod ng porch, may hawak na tasa ng mainit na kape, habang pinapanood ang anak niyang nakaluhod sa tabi ng patio. Sa harap niya ay may timba ng maligamgam na tubig at bote ng shampoo para sa aso. Nakahiga sa tabi ang shepherd, nakapatong ang ulo sa mga unahang paa. Kalahating pikit ang mga mata pero alerto pa rin. Maagang nagising si Chiara, determinadong bigyan ng bagong simula ang kanyang bagong kaibigan. Pinili niyang pangalanan itong Rex, hango sa isang cartoon na napanood niya kagabi. Malakas siya, parang oso, paliwanag niya. Ngumiti si Marco. Bagay na bagay ang pangalan sa asong mukhang pagod pero matapang. Naka-oversized na unicorn t-shirt si Chiara at bike shorts at nakatali sa dalawang pigtails ang kanyang buhok. May pink na tuwalya sa balikat niya habang maingat na naglilinis. Madalas tumitigil para silipin ang reaksyon ni Rex bago siya hawakan. Mula pa kagabi, wala pang tunog na inilalabas si Rex. Walang tahol, walang ungol, tahimik lang na nanonood, parang nag-iisip pa kung magtitiwala siya.
Ibinaba ni Marco ang tasa ng kape at lumapit sa kanila, lumuhod sa tabi ni Chiara. "Kailangan mo ng tulong?" tanong niya. Tumango si Chiara nang hindi tumitingin. "Hawakan mo ang ulo niya." Habang nililinisan ko ang paligid ng mga mata niya, ayokong malagyan ng sabon. Hindi tumutol si Rex, nanatili siyang tahimik habang marahang hinawakan ni Marco ang malapad na ulo ng aso sa pagitan ng kanyang mga palad. Magaspang at hindi pantay ang balahibo, may mga buhol pa rin sa ilang bahagi. Pinisil ni Chiara ang shampoo sa likod ni Rex at nagsimulang mabuo ang makapal na bula. Puting foam na unti-unting naging kulay abo habang hinihigop ang mga patong ng dumi. Habang banayad siyang nagsasabon, biglang tumigil ang kanyang mga kamay. "Daddy," mahina niyang tawag, "tingnan mo ito." Lumapit si Marco. Sa ilalim ng bula, sa paligid ng leeg ni Rex, may malawak na bahagi ng balat na walang balahibo. Medyo nakaangat at kulubot ang balat, bumubuo ng isang bilog na umaabot hanggang dibdib at nawawala sa makapal na balahibo. "Pilat ito," bulong ni Chiara. Parang matagal siyang may suot na masikip. Nadiin ang panga ni Marco, o baka dahil ikinadena siya, mahinang sagot niya. Habang patuloy nilang binabanlawan at pinupunasan si Rex, mas marami pang sugat ang lumitaw. Manipis na pilat sa tadyang, isang kalbong bahagi malapit sa buntot, at ang likurang kanang paa ay may bakas ng dating bali. Pilay siya tuwing gumagalaw, palaging iniiwasan ng paa. Nakunot ang noo ni Chiara, bakas ang pag-aalala sa mga mata. Bakit may taong kayang saktan ang aso ng ganito? Hindi agad sumagot si Marco. Hinimas niya ang ulo ni Rex, nararamdaman ang bahagyang panginginig sa ilalim ng balat. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, "May mga taong hindi dapat nilalapit sa mga hayop." "Sa tingin mo naging pulis na aso siya?" tanong ni Chiara. "O baka sa sundalo?" "Maaaring ganon," sagot ni Marco. Pinagmasdan kung paano kumilos si Rex. Alerto pero kalmado, parang sanay sundin kahit masakit. Gumagalaw siya na parang sinanay. Mahinang bumahing si Rex tapos tumingin kay Chiara na parang naiintindihan ang usapan. Ngumiti si Chiara at niyakap ang kanyang leeg, maingat na huwag madikit sa pilat. "Hindi lang siya aso," bulong niya. "Isa siyang survivor." Kinahapunan, magkasama silang umupo sa porch. Nababasa ni Marco ang dyaryo habang si Chiara ay may hawak na sketchbook, gumuguhit ng larawan ni Rex. Nakahiga ang matandang shepherd sa paanan niya, maayos ang paghinga, mabagal pero kalmado. Paminsan-minsan mahina siyang kinakausap ni Chiara, ikinukwento ang tungkol sa kanyang buhay, eskwela, paboritong flavor ng ice cream, pati tungkol sa kanyang mommy, bagamat mahina ang bahaging iyon. "Umalis siya nung 6 pa lang ako," ani Chiara habang marahang kinakamot ang likod ng tenga ni Rex. "Normal na araw lang, tapos di na siya bumalik. Sabi ni Daddy, komplikado raw. Pero sa tingin ko, hindi niya lang talaga ako mahal." Inilipat ni Rex ang ulo niya sa kandungan ni Chiara. Napatingin si Chiara sa kanya, nanlaki ang mga mata. "Pero ayos lang. May daddy ako at ngayon may ikaw na rin ako." Sa likod ng dyaryo na natiling nakaupo si Marco, hindi gumalaw. Narinig niya ang bawat salita, pero hindi siya nagsalita. Nakinig lang siya. Isang mahinang tunog mula sa sahig ang bumasag sa katahimikan. Ang buntot ni Rex bahagyang pumapalo. Bigla narinig nila ang malakas na tahol mula sa likod ng bakod. Si Rufus iyon, ang malaking itim na mastiff ng kapitbahay, sumugod sa bakod habang umuungol. Kilala si Rufus sa lugar bilang agresibo at mahirap kontrolin, lalo na kapag nakawala. Napapitlag si Chiara, nalaglag ang mga lapis na may kulay. Agad na tumayo si Rex. Ang isang tenga ay nakaangat, ang isa ay nakalaylay, pero nakapako ang tingin niya sa bakod. Tumahol muli si Rufus, umungol at buong bigat na bumangga sa bakod. Bago pa man makagalaw si Marco, gumalaw na si Rex. Dahan-dahang tumayo ang matandang shepherd, pilay na bumaba sa hagdan ng porch. Pumuwesto siya sa pagitan ni Chiara at nang tumatahol, matatag ang tindig. Wala siyang ingay,
Walang ungol, walang tahol, nakatayo lang na parang pader, tila hinahamon ng sino mang lalapit. Diretso ang buntot, walang galaw ang katawan. Nasa likuran niya si Chiara, halos hindi humihinga. Isa pang tahol ang kumawala mula kay Rufus. At pagkatapos noon, katahimikan. Tumigil ang ingay. Dahan-dahang lumayo ang malaking mastiff sa likod ng bakod. Napakapit sa gulat si Marco. Aba, ayos yun ah, mahinang sabi niya. Nagniningning ang mukha ni Chiara. Pinangalagaan niya ako. Tumingin saglit si Rex kay Chiara, siniguradong ligtas siya, tapos dahan-dahang humiga sa damuhan na may mahina at pagod na ungol. Lumuhod si Marco sa tabi niya at marahang hinimas ang dibdib nito. Matapang ka, mahina niyang sabi. Hindi ka na bata, pero may apoy ka pa. Kinagabihan, tinakpan ni Marco ng kumot si Chiara sa kama. Yakap niya ang paborito niyang stuffed bunny at tumingala sa ama. Pwede bang dito siya matulog sa kwarto ko? Tanong niya ng pabulong. Nag-alinlangan si Marco. Matanda na si Rex. Paano kung bigla siyang tumahol sa panaginip o umatake dahil sa sakit? Pero nang makita ni Marco ang mukha ni Chiara, puno ng pag-asa, at mapansin si Rex na nakahiga lang sa labas ng pintuan na pabuntong hininga siya. Sige, anya, pero sa ibabaw lang ng rug siya matutulog. Parang naiintindihan, dahan-dahang pumasok si Rex sa kwarto, umikot ng 2 beses malapit sa kama at humiga na may mahinang buntong hininga. Yumuko si Chiara at hinaplos ang balahibo niya. Good night, Rex. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi na ganoon kalungkot ang pakiramdam sa bahay. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagising si Marco sa kakaibang tunog, para bang may kumakalmot sa sahig. Akala niya'y hangin lang sa bintana, pero sumunod ay isang mahinang ungol, mababa at malalim, na nagpabangon agad sa kanya. Kinuha niya ang flashlight sa tabi ng kama at tahimik na lumabas papunta sa pasilyo. Habang dumadaan siya sa pintuan ni Chiara, lalong lumakas ang ingay, kalmot ng mga kuko, isang matalim na tahol at isang malalim na ungkol na hindi humihinto. Nasa kusina si Rex, paikot-ikot sa harap ng likurang pinto. Naninigas ang katawan niya, matigas ang buntot at kumikibot ang isang tenga. Nakatitig siya sa labas, alerto. May nakita siyang mahalaga, may seryoso. Habang papalapit si Marco, lalo pang lumalim ang ungol. Binuksan niya ang pinto at agad tumakbo si Rex palabas. Hindi tulad ng isang matandang aso, kundi mabilis at nakatutok. Halos hindi nakahabol si Marco na kunin ang kanyang flashlight at jacket bago nawala ang German Shepherd sa dilim ng gabi. Rex! Sigaw niya pero hindi tumigil ang aso. Nagmadali si Marco na sundan siya. Ang sinag ng flashlight ay pinuputol ang makapal na ambon. Malamig ang hangin at amoy lupa at langis. Habang lumalakad siya sa graba sa likod ng kanilang bahay, papunta sa luma at nakakalimutang hangganan, unti-unting nawala ang tunog ng mga kuliglig. Minsan-minsan ay nasusulyapan niya si Rex sa pagitan ng mga puno, tumitigil paminsan para silipin si Marco, parang tinitiyak na sumusunod pa rin siya. Tumawid sila sa lumang rails ng tren, ang dating hangganan ng Clearbrook at ng kinakalawang nitong industrial na zona, puno ng mga bodega na matagal nang napabayaan. Matagal nang hindi nakapunta rito si Marco, simula noong mga unang araw niya sa pagbabantay. Huminto si Rex sa harap ng kinakalawang na bakod na yari sa chain link, nakalundo na sa tanda. Sa likod nito, may isang gusaling sira-sira na bahagyang naaalala ni Marco. Lot 16. Dati itong sentro ng padala, ngayon ay wasak na labi na lang. Umungol si Rex at isiniksik ang kanyang ilong sa siwang ng bakod, matigas ang katawan. Sumunod si Marco, iniikot ang liwanag ng flashlight sa paligid. Dinala siya ng aso sa isang gilid kung saan may lumalaylay na pinto ng bakal. Halos natanggal na sa bisagra. Hinintay ni Rex na makalapit si Marco, saka siya pumasok. Mabigat ang hangin sa loob, amoy kabulukan. Itinaas ni Marco ang flashlight at inikot ito. Ang sahig ay puno ng alikabok, sawdust, at kung anong madilim na bagay. Mabigat ang amoy,
kalawang, amag at mas masahol pa. Sumalamin ang ilaw sa mga bakal na rehas. May hanay ng mga kulungan sa pader. Ang ilan ay nakatumba, ang iba ay nakapatong sa isa't isa. Sira ang mga pinto o nakabukas. Karamihan ay bakante. Pero may ilan pa ring nakasara, puno ng dumi at mga kagat-kagat na bahagi ng kolar. Isang malalim na ungol ang lumabas sa lalamunan ni Rex. Maingat na lumapit si Marco sa mga kulungan. Isa ay may kalawangin ng name tag na may nakasulat na Juno. Isa pa ay may lumang kumot, mantsado ng tuyong likido na hindi na mawari. Hinawakan niya ang gilid ng isang baluktot na kennel at umingit ito. Isiniwalat ang mga bakas ng kuko na malalim ang ukit sa sahig. Tapos, click! Pumihit si Marco sa tunog, agad na inabot ang kanyang baril sa bewang. Galing ito sa likod ng mga kahon. Mabilis nang gumalaw si Rex, dapa ang katawan, alerto. Sabay silang lumiko sa kanto, wala. Pero may dumaan doon, sa likod ng mga kahon ay may pansamantalang harang, mga kahong nakapatong ng mataas. Sa likod nito may lumang mesa na puno ng alikabok, katabi ang isang filing cabinet. Binuksan ni Marco ang itaas na drawer. Sa loob, mga record. Binuklat niya ang mga logbook na may listahan, pangalan ng aso, lahi, timbang at presyo. Sa huling pahina, isang pulang stamp ang bumungad. X14, hold for pickup. Sumikip ang sikmura ni Marco. Naalala na niya, isang kasong hindi naisara mula 2 taon na ang nakalipas. May mga usap-usapan noon, pabulong lang tungkol sa sindikato ng bentahan ng aso sa Clearbrook. May nagsabing may mga di pamilyar na van na gumagala sa gabi. May iba namang nakarinig daw ng mga asong umiiyak sa gilid ng mga abandonadong lote o gusali, pero walang lumitaw, walang larawan, walang matibay na ebidensya, at wala ring sapat na pondo o tao ang lokal na pulisya para maghabol ng multo. Kaya pinabayaan na lang ni Marco. Pero ngayon, ramdam niya ang bigat ng desisyong iyon sa dibdib niya. Nakatayo si Rex malapit sa isa sa mga kahon, nakadikit ang ilong sa pagitan ng mga kahoy na tabla. Tumahol siya ng isang beses, matalim. Binuksan ni Marco ang takip. Wala sa loob kundi isang basag na mangkok na plastik at isang lumang tali na nailon, kupas at matigas na. Nakapintura sa gilid gamit ang itim na spray paint ang numerong 24. Umatras si Marco, hinaplos ang buhok niya sa pagkabigla. Hindi lang ito basta taguan ng ilang galang aso, sabi niya ng malakas. Planado ito, organisado. Umungol si Rex ng marahan, nakatitig sa isang bagay. Sinundan ni Marco ang tingin ni Rex at nakita niya ito bahagyang natatakpan ng maalikabok na trapal. Isang malaking bakal na kulungan na may gulong. Sapat ang laki para makulong ang ilang hayop ng sabay. Mas matindi ang amoy malapit dito. Ayaw isipin ni Marco kung ano ang nangyari roon o kung gaano palang katagal mula nung huli itong ginamit. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagsimulang kumuha ng mga larawan, bawat detalye, ang mga kulungan, ang kalawangin na mga kadena, ang mga file, ang mga bakanteng kwelyo na naiwan, anumang maaaring magsilbing ebidensya. Pagkatapos bumalik siya sa kinaroroonan ni Rex na nakaupo na ngayon, hindi gumagalaw at nakatingin lang. Dinala mo ako rito, bulong ni Marco. Bakit? Dito ba nangyari sa'yo yon? Hindi gumalaw ang aso. Hindi rin tumahol. Pero naramdaman ni Marco ang sagot sa katahimikan sa paraan ng pagtayo ni Rex. Na para bang naaalala niya ang lahat. Na parang pinagdaanan niya talaga ito. Marahil ay nakatakas siya o baka may nagpalaya sa kanya. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi basta naligaw si Rex papunta sa buhay nila. Binalikan niya ito. Nakauwi sila bago sumikat ang araw. Nakatayo si Chiara sa pintuan, nakapiyama, namumugto ang mga mata sa antok, hawak ang kanyang stuffed bunny. Saan kayo pumunta? Bulong niya, halos tulog pa. Lumuhod si Marco sa harap niya. May pinakita sa akin si Rex, malumanay niyang sabi. Isang masamang lugar. Nagbago ang itsura ni Chiara. Natakot ba siya?
Tumingin si Marco kay Rex tapos bumalik ang tingin sa anak. Hindi, sagot niya. May bahagyang ngiti. Matapang siya. Kinabukasan ng umaga, hindi maalis sa isip ni Marco ang mga nakita nila. Ang kalawangin na mga kulungan, ang tuyong dugo, ang mga pangalang nakaukit sa bakal na rehas. Hindi ito mukhang aksidente. Sa maliit niyang opisina sa bahay, may malamig na kape sa mesa na hindi man lang niya nahigop habang nagkalat ang mga papel sa ibabaw. Isa sa mga dokumento ang tumayo, isang punit na sobre, kupas na sa tubig at panahon. Halos hindi na mabasa ang tinta pero nakasulat, Kennel X14. Ipinang-search niya ito sa state database pero walang lumabas, walang lisensyadong negosyo, walang rescue center. Pero nang magsaliksik siya sa lumang police reports, may natagpuan siyang tugma. Hindi sa aktibong pasilidad, kundi sa mga saradong kaso. Isang kennel na nakalimutan na. Dati itong legal na boarding facility para sa mga aso. Bigla umanong namatay ang may-ari at na-foreclose ang ari-arian. Wala namang pinaghinalaang masama noon hanggang ngayon. Umupo si Marco ng diretsa, nakakunot ang noo. Bakit gagamit ang isang grupong sangkot sa ganitong karumal-dumal na gawain ng ID ng isang abandonadong kennel? At bakit si Rex sa dami ng aso ang tumukoy mismo sa lugar? Kinagabihan, naghanda si Marco para sa patrol. Isinuot niya ang kanyang Navy uniform, kinabit ang utility belt at maingat na sinuri ang gamit na para bang hindi ito ordinaryong gabi. Nakaupo si Rex malapit sa pintuan, kalmado at alerto. Paunti-unting gumagaling ang mga sugat niya, pero hindi pa rin nawawala ang pilay sa paa. Para siyang sundalong nagpapahinga sa pagitan ng labanan. Laging handa. Yumuko si Marco at hinaplos ang ulo ng aso. Hindi muna ngayon, partner, sabi niya. Ako muna ang bahala rito. Hindi niya napansin si Chiara, kalahating nasa hagdan, tahimik na nakaupo. Naka-green hoodie siya at jeans, tali na ang sapatos. Matatag ang mukha niya, parang may desisyon ng matagal na. Makalipas ang ilang minuto, matapos umalis ang cruiser ni Marco papunta sa dapit hapon, dumaan ang isang mahinang kaluskos sa gilid na gate. Habang lumulubog ang huling liwanag ng araw sa likod ng mga burol, ipinarada ni Marco ang sasakyan malapit sa silangang bahagi ng bayan. Plano niyang siyasatin ang mga maliit na tulay sa ilalim ng Route 7, mga lugar na nakakalimutan ng karamihan pero madalas ay pinagtataguan ng gulo. Naglakad siya sa daan sa likod ng lumang mga silo, may hawak na flashlight. Tahimik ang paligid, walang kakaiba, pero hindi kalayuan, nakatago sa pagitan ng mga puno sa labas ng bakod. Tahimik na gumagalaw si Chiara kasama ang kanyang bisikleta. Sinundan si Marco mula sa ligtas na distansya. Hindi niya rin alam kung bakit niya ginawa ito. Siguro dahil sa pag-aalala o baka gusto lang niyang tumulong. Sinabi niya sa sarili na mananatili lang siya malapit tapos uuwi na. Pero nang malapit na siya sa pangatlong tulay, may narinig siyang tunog, isang mahinang iyak. Galing ito sa ilalim ng konkretong istruktura. Tumigil siya, tumingin sa paligid at maingat na bumaba sa paanan ng tulay. Sa ilalim nito, nakasilong sa gitna ng mga tuyong dahon at sirang kahon, may isang nilalang na nanginginig sa anino. Isang tuta, maliit, kulay kayumanggi at tsokolate, wala pang 4 na buwang gulang. Madumi at buhol-buhol ang balahibo, isang mata ang namamaga at nakasara. Kita ang mga tadyang at nakakulubot ang buntot sa ilalim ng katawan. Dahan-dahang lumuhod si Chiara, mabilis ang tibok ng puso. "Hay!" bulong niya. "Ayos lang, hindi kita sasaktan." Hindi gumalaw ang tuta, nakatingin lang sa kanya gamit ang pagod at takot na mga mata. Hinubad ni Chiara ang kanyang hoodie at dahan-dahang ibinalot ito sa nanginginig na tuta. Napakaliit at gaan nito, kaya halos hindi niya naramdaman ang bigat sa kanyang mga bisig. Nangangatog ang katawan nito sa kanyang dibdib, pero hindi ito nagtangkang lumayo. Habang lalo niya itong niyayakap, doon niya lalong naunawaan
kung gaano na ito kalamig at kung gaano nakatagal itong nag-iisa. Sa taas ng daan, kasalukuyang nagre-report si Marco sa dispatch nang mapansin niya ang isang anino sa pagitan ng mga puno. Isang mabilis na kislap ng berde, buhok na kumikislap sa ilaw ng kanyang flashlight, isang taong may karga. "Chiara," tawag niya, matalim ang boses. Napahinto si Chiara. "Huwag kang magalit," sabi niya habang lumalabas mula sa anino papunta sa liwanag. "Nakita ko siya sa ilalim ng tulay." Mabilis na lumapit si Marco, mabilis ang tibok ng puso sa pagitan ng takot at ginhawa. "Sinundan mo ako? Chiara, hindi ito lugar para sa'yo." Alam ko, nanginginig ang boses niya, pero natatakot siya, mag-isa. Tulad ni Rex, tinakpan ni Marco ang mukha gamit ang isang kamay at dahan-dahang huminga. Tumingin siya sa tuta, madungis, payat, may isang matang namamaga. Ang ganitong aso, hindi natatagal ng mag-isa. Tahimik siyang tumango, sabay silang naglakad pabalik sa cruiser. Tahimik ang biyahe pauwi. Nakaupo si Chiara sa likod, hawak-hawak ang tuta na parang babasaging bagay. Buong biyahe, binubulungan niya ito. Pagdating sa bahay, pinangalanan niya ito, Rocky. Mukhang halo ito, marahil shepherd at terrier, may malalambot na tainga at maliit na puting marka sa dibdib. Nilinis ni Marco ang mga sugat nito habang hawak ni Chiara ang kanyang paa at bulong. "Ligtas ka na, pangako." Dahan-dahang pumasok si Rex. Hindi siya tumahol o nagpakitang agresibo, tumayo lang siya sa di kalayuan, sinisinghot ang paligid. Tapos maingat siyang lumapit at idinikit ang ilong sa tainga ni Rocky. Umungol ang tuta pero hindi umurong. Gabing iyon, humiga si Rex sa tabi ni Rocky, itinatayo ang sarili sa pagitan ng pinto at ng tuta na parang isang bantay. Nakatayo si Marco sa pasilyo, pinapanood ang tahimik na tagpong iyon. Malinaw ang sinasabi ng kilos ng matandang aso. Tagapagtanggol, tagapangalaga. At may bahagi sa loob ni Marco na muling lumambot. Kinagabihan, nakaupo si Marco sa mesa ng kusina. May bagong timplang kape na hindi man lang niya ginagalaw. Kinuha niya ang lumang sobre mula kanina sa bulsa at tinitigan ang kupas na tinta. Facility X14. "Hindi ito basta-basta," bulong niya sa sarili. "Si Rocky, si Rex, hindi ito nagkataon lang." Tahimik na pumasok si Rex sa silid, umupo sa tabi niya. "Alam mo kung saan mo ako dapat dalhin," sabi ni Marco habang nakatitig sa mga mata ng aso. At ngayon si Chiara naman ang nakakita sa isa pa, itinapon na parang basura. Hindi kumurap si Rex. Gumalaw ang kanyang mga tainga sa boses ni Marco pero nanatiling tahimik. Hindi ko na ito palalagpasin," sabi ni Marco. Sa mga sumunod na araw, tila may bigat sa Clearbrook. Tahimik. Parang buong bayan ay humihinga ng mababaw. Hindi maalis sa isip ni Marco ang kennel ID. Habang mas lumalalim ang paghahanap niya, lalo lang itong nawawala. Parang may sadyang nagbura ng lahat ng ebidensya. Pero sa kanyang karanasan, ang tunay na katahimikan ay laging may tinatagong lihim. Isang gabi, may natanggap siyang mensahe. Walang pangalan, walang pinanggalingan. Isang papel lang na nakasuksok sa ilalim ng windshield wiper ng kanyang cruiser. Magaspang ang sulat kamay, maiksi ang mensahe. "Tingnan mo sa likod ng Herrera's Quarry, South Path. Maririnig mo sila bago mo sila makita." Araw ding iyon, nagbihis si Marco ng pangkaraniwang damit, lumang maong flannel shirt at itim na jacket na gamit. Nasa loob pa rin ng sinturon niya ang kanyang badge. Si Rex ay nakasakay sa likod, tahimik pero alerto. Umiikot ang mga tainga sa bawat tunog. Pagdating nila sa likuran ng quarry, ipinarada ni Marco ang sasakyan sa ilalim ng mga pine tree. Tumalon si Rex palabas kahit walang tali, agad na isinubsob ang ilong sa lupa, matigas ang buntot at mababa ang katawan. Kumilos siya na parang asong panggubat na sumusunod sa isang amoy na siya lang ang nakakaalam.
Sinundan siya ni Marco, tinatabig ang mga sanga, kaluskos ng bota sa damuhan. Tapos narinig niya ito, mahina sa simula, ungol, tahol, kalabog ng bakal na kadena. Huminto si Rex sa tabi ng isang malaking bato, 2 beses sininghot, tapos biglang lumiko at nawala sa pagitan ng 2 puno. Hinabol siya ni Marco at napahinto sa isang clearing at napatigil. Nakatago sa kakahuyan, natatakpan ng mga paleta at trapal, may isang magaspang na compound. May barbed wire sa isang gilid. Sa loob, mga kulungang bakal, nakastack, nakalock, nakakadena. Bawat isa ay may lamang mga aso. Ang iba ay mahina ng tumatahol, ang iba na may hindi na gumagalaw. Mapungay ang mga mata. Ang balahibo puno ng dumi. Umaalingasaw ang amoy ng nabubulok, ihi at pagkawasak. Napakapit si Marco sa tiyan niya, tapos may mga yabag sa likod niya. Lumingon siya agad, ang kamay ay malapit sa tagiliran. 3 lalaki ang lumabas mula sa likod ng mga puno. Walang emosyon ang kanilang mga mukha, kalmado ang tindig pero laging handa. Ang nasa unahan ay nag-krus ng mga braso, ipinapakita ang mga tattoo sa magkabilang bisig. Siya si Ricardo Ibanez, isang mekanikong may reputasyon sa maduduming gawain. Nasa kalagitna ang edad, matipuno, may maikling itim na buhok na nakasuklay pa atras at balbas na itim. Kumipot ang mga mata niya habang ngumiting walang init. O heto ngayon, mabagal na sabi ni Ricardo, ang boses ay malapot at madulas. Di ko inakalang may bisita tayo. Sa likod niya naroon ang magkapatid na Leiner, sina Franco at Clem. Pareho silang mukhang lumaki sa labas ng bahay. Kayumangging balat dahil sa araw, magaspang na mga kamay. Mga taong kayang mag-ayos ng makina o manakit ng kapwa ng parehong galing. May hawak na wrench si Clem. Si Franco na may isa-isang pinaputok ang mga buko ng daliri. Nanatiling nakatayo si Marco. Sa inyo ba ang lugar na to? Tanong niya. Nagmimisto lang, tahimik lang kami. Sagot ni Ricardo, tumingin kay Rex. Dapat ganun ka rin. Di sa inyo ang mga asong yan, sabi ni Marco. Humakbang si Clem, matalas ang tinig. Di rin naman sa'yo. Wala kang search warrant, Herrera, sabi ni Ricardo, mababa at mayabang ang tono. At sigurado akong mag-isa ka lang. Bago pa makasagot si Marco, humakbang si Rex. May mababang ungol mula sa kanyang dibdib. Ang matandang katawan ay nanigas, parang tagsibol na handang pumiglas. Pumuwesto siya sa pagitan ni Marco at ng mga lalaki. Tahimik pero malinaw ang banta. Binabantaan mo ba ang pulis? Tanong ni Marco, kalmado pero matalas ang boses. Tumagilid ang ulo ni Ricardo. Hindi, mabagal niyang sagot. Babala lang. Mula sa isang ama sa kapwa-ama. Lumapot ang hangin, sumisipol ang hangin sa pagitan ng mga puno. Nakatutok ang kamay ni Marco sa kanyang telepono pero di niya pa ito kinukuha. Lumayo ka na, dagdag ni Ricardo, wala na ang ngiti sa mukha. May anak kang babae, di ba? Yun na ang sukdulan. Tumalon si Rex, kumahol ng sobrang lakas na nagliparan ang mga ibon sa taas. Napaatras ang mga lalaki, napatigil sa gulat. Hinawakan ni Marco ang kwelyo ni Rex, mahigpit na kinontrol ito. Babalik ako, sabi ni Marco nakatitig kay Ricardo. May dalang warrant at kasama ang buong team. Tumalikod siya at inakay si Rex paalis, pababa ng dalisdis bago pa sumabog ang tensyon. Malakas ang tibok ng puso niya, hindi dahil sa mga hawla, hindi rin dahil sa mga lalaki, kundi dahil alam nila ang tungkol kay Chiara. At yun ang di niya kayang baliwalain. Ang hindi alam ni Marco, sinundan na naman siya ni Chiara. Hindi niya sinadyang gawin, hindi sa simula. Napansin lang niyang naiwan ang kumot ni Rex sa likod ng sasakyan at gusto niyang ibigay ito. Pero nakaalis na ang patrol car bago niya naabutan at nanaig ang kanyang kuryosidad. Kaya nagtago siya, nakasilid sa mga damuhan, halos hindi humihinga habang pinapanood ang lahat. Nakita niya ang mga aso, nakita niya ang compound. Nakita niya si Ricardo at narinig ang sinabi nito. Nang marinig niya ang mga salitang, may anak kang babae, di ba?
Para bang bumulusok ang puso niya sa malamig na tubig. Gabing yon, dumating si Marco ng mas gabi kaysa karaniwan. Nakaupo si Chiara sa sofa, yakap ang tuhod. Nakahiga si Rex sa paanan niya. Si Rocky na may natutulog na nakabalot sa kumot sa tabi ng apoy. Hinubad ni Marco ang kanyang coat, isinabit sa tabi ng pinto. Narinig ko sila, mahina ang sabi ni Chiara. Huminto siya. Sinundan kita, dagdag niya. Alam kong mali, pero ginawa ko. Dahan-dahang humarap si Marco sa kanya. Kumikislap ang mga mata ni Chiara, puno ng luhang hindi pa bumabagsak. Alam nila ang tungkol sa akin, di ba? Tanong niya, mahinang-mahina ang tinig. Yung mga lalaki sa gubat. Lumuhod si Marco sa harap niya at marahang hinawakan ang kanyang mga kamay. Oh, amin niya, pero hindi ko sila palalapitin sa iyo. Yumakap si Chiara sa kanya, ibinaon ang mukha sa kanyang dibdib. Please don't go back, umiiyak siyang nagsabi. Ayokong mawala ka rin. Mahigpit siyang niyakap ni Marco. Masakit ang kanyang lalamunan at ang mga braso niyang nakayakap ay parang baluti. Lumapit si Rex, tahimik at matatag. Isinandal ang ulo sa balikat ni Chiara. Isang tahimik na pangako. Isang kalasag na gawa sa balahibo at katapatan. Maya-maya ng gabing iyon, habang nakayuko si Marco sa mga case notes sa lamesa ng kusina, dumating si Rex sa tabi niya. May nakasabit sa bibig nitong maliit at kinakalawang. Ibinaba ito ng aso sa paanan ni Marco. Pinulot ito ni Marco, isang maruming keyring balot ng putik. Nakasabit dito ang lumang metal tag na may nakasulat, Unit B, Forest Lockers, 7-12-X. Tumingin siya kay Rex. Walang sinabi ang shepherd, pero nakatitig ito sa kanya. Hindi mo pa tapos ipakita sa akin ang katotohanan, no? Mahina niyang bulong. Sa labas, dumating ang bagyo pagkaraang lumubog ang araw, kumidlat sa langit. Kumulog na parang putok ng baril sa itaas ng mga bubong. Bumagsak ang ulan sa mga bintana, mabigat at paulit-ulit. Tumahimik ang bayan ng Clearbrook sa bigat ng unos na parabang may masama ng paparating. Sa loob ng bahay ni Marco, makapal ang tensyon. Nakaupo si Chiara sa gilid ng sofa, yakap ang mga tuhod. Si Rocky ay nakaidlip sa kanyang paanan, nanginginig sa bawat kulog. Nakapwesto si Rex sa pintuan, alerto. Matalim ang mga mata, parang bantay na may kutob sa panganib ng gabi. Sinuri ni Marco ang kanyang gamit sa huling pagkakataon, badge na nakatago sa ilalim ng coat, flashlight, posas, radyo. Nakaholster at nakasecure ang kanyang service weapon. Mas maaga ng araw na iyon, binuunan niya ang isang maliit na unit ng mga opisyal na kanyang pinagkakatiwalaan, mga lalaki at babaeng hindi uurong kapag naging marumi ang labanan. Magkikita sila sa tabi ng kagubatan, malapit sa minahan, dala ang warrant, handang tapusin na ang operasyon. Pero ngayon, habang nakaluhod si Marco sa harap ng anak, alam niyang ang bagyo ay hindi lang nasa labas. Ayokong maiwan dito, sabi ni Chiara, halos hindi naririnig sa lakas ng ulan. Paano kung bumalik sila? Paano kung nakita rin nila ako? Nagatubili si Marco. Ligtas ka rito, nalock ko na lahat. Ayokong mawalay kay Rex, mahina niyang sabi. Isinubsob ang mukha sa makapal na balahibo ng shepherd. Please, Daddy, isama mo ako. Mananatili ako sa loob ng sasakyan. Hindi ako kikilos. Tiningnan siya ni Marco. Hindi lang takot ang nakita niya, may paninindigan. May nabago sa loob ni Chiara mula nang marinig niya ang kanyang pangalan sa bibig ng isang estranghero. Nakapasok na siya sa dilim na ito at pakiramdam ni Marco mas delikado pa ang iwan siya kaysa isama. Matagal siyang natahimik bago tumango. Sige, sabi niya, pero sa loob ka lang ng kotse, walang labasan. Mabilis na tumango si Chiara, pinahid ang luha. Pangako! Umalis sila sa ilalim ng tuloy-tuloy na ulan. Sinag ang headlights sa hamog habang humaharurot ang cruiser papunta sa kung anuman ang naghihintay sa kagubatan. Tahimik si Rex sa likod ng sasakyan, parang estatwa. Katabi niya si Chiara, mahigpit na hawak ang isang maliit na kumot.
Pagdating nila, sinalubong sila ng dalawang opisyal, si Deputy Elisa Ortega, isang payat, matalim ang mata, nasa early 30s at may tahimik na determinasyon, at si Officer David Ferry, isang matangkad, matipuno at kilala sa pagiging kalmado at tapat na may pambihirang kakayahang sumunod sa bakas. Nagtipon ang team sa ilalim ng mga puno sa gilid ng kagubatan. May bolt cutter si Elisa habang may flashlight si Davide na balot ng pulang plastik para protektahan ang paningin sa dilim. Maikli lang ang tagubilin ni Marco. Nasa loob si Ricardo Ibanez kasama ang dalawa pa. May mga asong nakakulong, malamang ilegal, maaaring armado sila. Tahimik tayong kikilos. Hintayin ng senyas ko, tumingin siya kay Rex. Ikaw ang mangunguna. Hindi na kailangan pa ng salita si Rex. Tumakbo siya pababa ng trail, halos hindi marinig ang yabag habang dumadaan sa mababaw na tubig at putik. Dumaan siya ng swabe sa makapal na damuhan, umiwas sa mga troso, tuod at masisikip na pagitan ng mga puno. Sa kabila ng ulan, unti-unting lumitaw ang compound. Maayos itong nakatago, natatakpan ng mga trapal na sumasayaw sa hangin. Isang ilaw mula sa lantern ang mahina at kumikislap sa ilalim ng bubong. Itinaas ni Marco ang kamay bilang senyas. Naghiwa-hiwalay ang grupo. Pumunta si Elisa sa kanan, si Davide sa kaliwa at dumiretso si Marco papunta sa mga hawla. Sa loob pa rin ng patrol car, nanonood si Chiara, puno ng kaba ang dibdib. Nangako siyang hindi lalabas ng sasakyan pero may bumabagabag sa kanya. Hindi na niya makita si Daddy, ni si Rex, ni ang mga opisyal. Mga aninong gumagalaw na lang sa likod ng mga puno at saka niya narinig isang malakas at hindi pamilyar na tahol. Hindi si Rex yun. Sa loob ng kampo, dahan-dahang sumusulong si Marco, nakahanda ang baril. Huminto siya sa unang hawla at itinutok ang ilaw sa loob. Dalawang maliliit na aso ang magkayakap sa loob ng hawla, kitang-kita ang takot sa kanilang mga mata. Tumango si Marco kay Davide at agad nitong sinimulang putulin ang kandado. Doon nagsimulang magkaloko-loko ang lahat. Bigla isang lalaki ang sumugod mula sa isang lumang barong-barong may hawak na crowbar. Si Franco iyon, ang payat niyang mukha at nawawalang ngipin ang nagpakilala agad sa kanya. Sumigaw siya habang ibinabagsak ang sandata kay Marco. Tumalon si Rex, tinamaan ng malakas ang binti ni Franco. Bumaon ang mga ngipin niya sa tela at balat. Napasigaw si Franco, nabitawan ang crowbar at natumba. Binitiwan siya ni Rex, biglang umikot at umangil pumuwesto sa pagitan ni Marco at ng panganib. Noon din, bumukas ang isang pinto sa kabilang bahagi ng kampo. Lumabas si Chiara sa kotse, nakita niyang nasa panganib ang kanyang ama. Hindi na siya nag-isip, gumalaw na agad ang kanyang mga paa. Tinawid niya ang bakod, dumaan sa ulan patungo sa mga hawla, sa pinakadulo. Sa loob nito, isang asong hindi tumatahol, hindi gumagalaw. Isang babaeng Labrador iyon, halatang sugatan. Mapusyaw ang balahibo pero basang-basa at marumi at may malaking sugat sa tagiliran. Maingat na binuksan ni Chiara ang hawla, lumana ito at maluwag at lumuhod. "Ligtas ka na!" Bulong niya, yakap ang aso. Umungol ang Labrador pero hindi pumalag. Unti-unting nasipsip ng kumot ni Chiara ang dugo mula sa sugat. Paglingon ni Marco, natanaw niya ang anak at napako sa pagkabigla. "Chiara, bumalik ka sa kotse," sigaw niya. Pero huli na. Lumitaw si Clem, sumugod mula sa dilim, may hawak na kutsilyo at papunta kay Chiara. Tumakbo si Marco, mas mabilis tumakbo si Rex. Nauna ang aso kay Clem, sinalubong siya at kinagat sa braso. Nahulog ang kutsilyo habang napasigaw si Clem sa sakit. Hindi huminto si Rex, itinumba siya at pinanatiling nakadapa. Umatras si Chiara, yakap pa rin ang sugatang aso, tumutulo ang luha na humahalo sa ulan. Dumating sina Elisa at Davide, ilang saglit lang ang lumipas, may dalang posas at sumunod ang iba pang mga pulis. Agad na nadakip sina Clem at Franco.
Tinangka ni Ricardo na tumakas pero mas mabilis si Elisa. Tinamaan siya ng taser bago pa siya makatakbo sa kagubatan. Bumalik ang katahimikan. Dali-daling lumapit si Marco sa kanyang anak at niyakap siya at ang sugatang aso. Bumulong siya ng pasasalamat sa basang buhok ni Chiara, natatangay sa emosyon ng sandali. Lumapit si Rex, paika-ikang naglalakad, basang-basa at may halo ng dugo at putik sa balahibo. Umupo siya sa tabi nila, humihingal, nakatingin kay Marco. Iniligtas mo kami, bulong ni Marco. Si Rex, na dating itinapon at sugatang aso, ay simpleng isinandal ang ulo sa tuhod ni Chiara at pumikit. Bagaman tumigil na ang ulan, mabigat pa rin ang pakiramdam sa gubat. Parang ang mga punong kahoy mismo'y hawak pa rin ang bangungot na naganap doon. Tahimik na ang paligid ng minahan ngayon, wala ng tahol, wala ng sigaw. Pero dama pa rin ni Marco ang alaala ng mga hawla at ang takot na bumalot sa paligid, kumakapit sa kanya na parang usok. Sa istasyon, ginugol ang umaga sa pagproseso ng operasyon. Pagsapit ng tanghali, nasa kustudiya na ang tatlong lalaki, sina Clem, Franco at ang utak ng lahat, si Tomaso Rios, nakakulong at hinihintay ang paglilipat. Nasa kanyang mesa si Marco, nakatitig sa ulat sa harapan niya, walang duda sa pangalang nakasulat doon. Tomaso Rios, pangalan na 6 na taon na niyang hindi naririnig. Lalaking inakala niyang tuluyang lumayas sa Clearbrook matapos ang sunod-sunod na maliliit na krimen at kaduda-dudang gawain. Pero heto na naman siya, mas batak, mas matigas at malinaw na mas delikado kaysa dati. Habang naglalakad si Marco sa pasilyo patungo sa pansamantalang silid interogasyon, tumango siya sa pulis na naka-duty. Sa loob, sa ilalim ng malabong ilaw mula sa kumukurap na fluorescent, nakaupo si Tomaso na may kadena sa mga pulso at nakapirmi sa metal na mesa. Pareho pa rin ang hitsura niya kay Marco. Payat, suot ang lumang jacket na kulay olibo at balot ng putik. May gusot at mamumulang balbas, pero ang mga mata matatalim at mayabang. Parang siya pa rin ang pinakamatalino sa silid. Oh, nakangising bati ni Tomaso pagpasok ni Marco. Ikaw pa rin ba ang pinadala dahil may utang ka pa raw na beer? O ikaw lang talaga ang kaisa-isang hangal na may pake? Nanatiling kalmado si Marco. Dumating ako dahil alam ko na ang ginawa mo. Umirap si Tomaso. Pakiliit nga ang sakop. Marami na akong nagawa. Hindi sumagot si Marco. Kinuha niya ang isang litrato at inislide sa ibabaw ng mesa. Larawan ito ni Rex, kuha kahapon, nakatayo sa tabi ng sasakyang pang-rescue. Sandaling nag-iba ang mukha ni Tomaso. Aba, buhay pa pala yung askal. Hindi siya askal, malamig na tugon ni Marco. Isa siyang trained K9. Galing sa narcotics team, ibinenta mo siya, kinadena at iniwan na sugatan. Mga sugat na baka di na maghilom ng buo. Tomaso ay sumandal, kumalabog ang posas niya sa mesa. Nasaktan siya. Wala na siyang silbi pagkatapos nun. Walang gustong may sirang aso. Bumaba ang boses ni Marco. Ibinuwis pa rin niya ang buhay niya para sa mga tao. Kahit na paano mo siya trinato, napangiwi si Tomaso. Di swerte mo. Pero huwag mong gawing bayani ang aso. Isa lang siyang gamit. At ang mga gamit, nasisira. Tumayo si Marco mula sa upuan. Hindi mo kailanman maiintindihan ang katapatan kahit nasa harap mo na, sabi niya. Kaya hindi mo rin mauunawaan kung sino talaga siya. Tumalikod siya at lumabas ng silid bago pa siya tuluyang magpadala sa galit. Kinagabihan, pumasok ang liwanag ng araw sa mga bintana, bumuo ng mahabang gintong guhit sa sahig na kahoy. Nasa sala si Chiara katabi si Rex, marahang hinahaplos ang balahibo nito. Si Rocky, ang mas maliit na aso, ay nakakulubot sa paanan nila habang si Stella, ang sugatang labrador, ay nakahiga sa malambot na tuwalya. Malinis at may benda na ang sugat nito at payapa na ang paghinga. Tahimik na pumasok si Marco, tinanggal ang kanyang jacket at umupo sa tapat ng kanyang anak. Tumingala si Chiara sa kanya, puno ng tanong ang tingin. Siya ba? Mahina niyang tanong. Sandaling tumigil si Marco tapos tumango ng bahagya.
Si Tomaso Rios, siya ang dating amo ni Rex. Lumaki ang mata ni Chiara. Yung nagbenta sa kanya? Mas malala pa, sagot ni Marco. Ginamit lang niya si Rex hanggang sa masaktan ito, tapos itinapon na lang parang basura. Tumahimik ang buong kwarto. Yumakap si Chiara ng mahigpit sa leeg ni Rex. Hindi gumalaw ang aso. Nakapikit lang ito. Maayos ang paghinga. Idiniin niya ang pisngi sa balahibo ni Rex. Nanginginig ang kanyang tinig. Hindi ka na muling itatapon ng kahit sino. Pangako yan. Ikinis ni Rex ang ulo at inilapat ito sa balikat ni Chiara. May naramdaman si Marco sa kanyang dibdib. Isang tahimik ngunit malakas na pagbabago. Isa ito sa mga sandaling pinipili ng isang bata nang walang pag-aalinlangan na akuin ang sakit ng iba at gawing pagmamahal. Kinagabihan, matapos matulog si Chiara, nakatayo si Marco sa kusina at gumagawa ng tsaa nang may marinig siyang mahina at dahan-dahang yabag sa likuran. Pumasok si Rex, mas mabagal ang kilos, mas halata ang pilay matapos ang mahabang gabi. Lumuhod si Marco sa harap niya. Napakahusay mo, mahina niyang sabi. Mas mahusay ka pa sa lahat ng nakasama kong opisyal. Dahan-dahang kumurap si Rex at para bang nauunawaan niya ang sinasabi. Inilabas ni Marco mula sa bulsa ang isang lumang metal na tag na hugis badge. Nakatago na ito sa drawer ng ilang taon. Isang lumang tag ng K9 na may nakaukit na salita, Valor. Marahan niya itong ikinabit sa kwelyo ni Rex. Matagal mo na itong pinaghirapan. Idiniin ni Rex ang ulo niya sa balikat ni Marco. Sa labas, sumikat ang buwan sa tahimik na bayan ng Clearbrook at sa loob ng bahay, unti-unting naglaho ang mga anino ng nakaraan. Habang lumilipas ang tag-init, nagbago ang pakiramdam sa Clearbrook. Ang mga puno sa kahabaan ng Main Street ay naging luntian at masigla at ang mainit na hangin ay may dalang halimuyak ng bulaklak at sedro mula sa mga burol. Ang bayang dating puno ng katahimikan ay tila muling huminga, magaan at buhay. Sa dulo ng bayan, sa likod ng puting bakod at paikot na daang graba, nagbago rin ang bakuran ni Marco. Dating damuhan lang ito, pero ngayon ay may mga komportabling kulungan at lugar na may lilim kung saan pwedeng maglaro ang mga aso. Pininturahan ito ni Chiara ng maliwanag na bughaw. Ang isang maliit na kubo ay ginawang grooming area, may 2 gripo at damuhang malambot kung saan malayang tumatakbo o nagpapahinga ang mga aso sa ilalim ng araw, kasabay ng pamumulaklak ng mga daisy. Sa ibabaw ng entrada, nakasabit mula sa inukit na kahoy ay isang karatula na may pinturang rosas at puti. Home for Paws. Medyo di pantay ang mga letra pero punong-puno ito ng puso. Isang umaga, nakatayo si Chiara sa ilalim ng karatula, nakapatong ang mga kamay sa bewang, parang isang batang reyna na binabantayan ang tahimik niyang kaharian. Nakatago sa ilalim ng sombrerong dayami ang kanyang tirintas at ang kanyang shorts ay may bahid ng putik. Nakangiti siya habang pinapanood si Stella, ang matandang labrador na may peklat, na namamasyal sa damuhan, payapa at malaya. Nasa lilim ng punong maple si Rex, nakahilata sa damuhan, halos nakapikit ang mga mata pero gumagalaw ang kanyang mga tainga paminsan-minsan, alerto sa bawat tunog. Makapal at malusog na muli ang kanyang balahibo. Kahit pa siya'y may pilay, may isang tahimik na kariktan sa kilos niya, tila ang mismong oras ay bumagal para sa kanya. Sa loob ng bahay, nakaupo si Marco sa mesa ng kusina, binubuklat ang mga sobre at liham, mga mensahe mula sa mga shelter, sulat ng mga nag-ampon at donasyon mula sa iba't ibang bahagi ng estado. Matapos ang pagsagip sa compound at ang pagliligtas sa mahigit 40 aso, kumalat ang kwento ni Rex at ng raid lampas sa kanilang bayan. Dumating ang isang news crew para kunan sila ng video. Medyo nahihiya si Chiara pero umupo siya kasama si Rocky sa kanyang kandungan habang si Rex ay nakatayo sa tabi nila, nakalabas ang dila, tila kampanteng-kampante.
Mula noon, hindi na naging pareho ang bahay. Linggo-linggo, may mga taong dumaraan para tumulong. May mga kahon ng gamit na iniiwan sa pintuan. Pagkain, kumot, gamot, may mga iniwan ng mga di kilalang tao. Si Ginang Moretti, na dati pinapagalitan si Chiara dahil sa bola, ay dumadalaw na ngayon 2 beses sa isang linggo. Naghahatid siya ng homemade na dog treats at isang termos ng matamis na tsaa para kay Marco. Nasa huling bahagi na ng kanyang 60 anyos, matulis ang mga cheekbone at ang pilak niyang buhok ay nakapusod. Si Ginang Moretti ay may boses na parang tuyong kahoy kapag nanenermon, pero lumalambot ang kaniyang mga kamay tuwing hinahaplos si Rex. Dati raw nagtrabaho ang asawa niya kasama ang mga search and rescue dogs. Pareho sila ng mga mata, madalas niyang sabihin. Mas marami siyang alam kaysa sa ipinapakita niya. Lagi nang ngumingiti si Marco sa sinasabi niya. Naniniwala siya rito. Isang hapon habang nililinis ang mga dahon sa alulod ng kulungan, napansin ni Marco si Chiara sa dulo ng bakuran, tahimik na nakatitig sa kagubatan. Lumapit siya. Anong iniisip mo? Dahan-dahang lumingon si Chiara at hinaplos ang batok niya. Nag-iisip lang, sagot niya. Tungkol sa gabing yon, tumango siya. Natakot ako, amin niya. Pero nung humarap sa akin si Rex, nawala ang takot ko. Parang sinasabi niya na ligtas na ako kahit hindi siya nagsalita. Tahimik na lumapit si Rex sa kanila. Maingat ang mga hakbang. Umupo siya sa tabi nila. Maingat na inilapat ni Chiara ang kamay sa ulo niya. Alam mo, sabi ni Marco, nung unang dinala ko siya rito, akala ko ako ang nagligtas sa kanya. Ngumiti ng marahan si Chiara, pero siya ang nagligtas sa tin. Nakatayo lang silang tatlo, tahimik, walang kailangang sabihin. Makalipas ang ilang araw, idinaos nila ang kauna-unahang adoption day. Dumating ang mga pamilya mula sa kalapit na mga bayan. Tawa ng tawa ang mga bata habang naglalaro kasama ang mga tuta na puno ng halakhak ang buong bakuran. Naampon si Stella, ang matandang labrador na may gumagaling na sugat ng isang batang babaeng kamakailan lang nawalan ng sariling aso. Tahimik siyang umiyak nang dilaan ni Stella ang kaniyang mukha. Si Rocky naman ni hindi man lang umalis sa tabi ni Chiara, walang nagsalita tungkol dito, pero halata naman. Nahanap na niya ang kanyang tahanan. Hindi tumakbo si Rex kasama ng ibang aso. Nanonood lang siya mula sa porch, parang tahimik na tagapagtanggol. Sinisigurong ligtas ang lahat. Kinagabihan, matapos makaalis ang mga bisita at sumilay ang huling gintong sinag ng araw sa mga burol, lumabas si Chiara dala ang kaniyang sketchbook. Umupo siya sa hagdan at nagsimulang gumuhit. Nang matapos siya, ipinakita niya ito kay Marco. Ipinakita ng larawan ang kanilang tahanan, ang mga kulungan, ang bakuran, ang mga aso. Sa gitna, may matangkad na lalaking nakauniforme na may kamay sa balikat ng isang batang babae. Sa paanan nila ay may nakaupong malaking German Shepherd na may mabait at mapagmasid na mga mata. Matagal itong tinitigan ni Marco. Ano to? Tanong niya, bahagyang kumibot ang balikat ni Chiara. Tayo! At si Rex, hindi perpekto pero... Ngumiti si Marco. Perpekto ito, bulong niya. Kinagabihan sa ilalim ng banayad na liwanag ng buwan at sa tunog ng hangin sa mga dahon, tahimik na nakahiga si Rex sa porch. Nakapatong ang kaniyang ulo sa mga paa, dahan-dahan ang paghinga. Kumurap ang kaniyang mga tainga isang beses. Sa likod niya, sa loob ng bahay, narinig ang halakhakan ng isang pamilyang nagtitipon sa hapagkainan. Dati, siya'y itinapon at nag-iisa. Ngayon, nasa tamang lugar na siya. Minsan, ang mga himala ay hindi dumarating sa anyo ng kulog o kidlat. Minsan, dumarating sila ng tahimik, pilay sa ulan, puno ng peklat, walang hiling kundi ang isa pang pagkakataong magsimulang muli. Hindi basta aso lang si Rex. Siya ang buhay, na patunay na walang buhay, na sobrang sirang hindi na kayang pagalingin, walang kaluluwang masyadong ligaw para hindi muling mahalin.
Ang katapatan niya ang naghatid ng kagalingan sa isang sundalong lugmok sa dalamhati at ng pag-asa sa isang batang babaeng kailangan lang ng maniwala sa kanya. Dahil kay Rex, naging isang pamilya sila. At marahil yan ang tunay na anyo ng pag-ibig, ang pagtanggap sa isang wasak na nilalang at pagpapakita sa kanya na karapat-dapat pa rin siyang mahalin. Lahat tayo may sugat. Lahat tayo umaasang may makakakita sa atin at magsasabing, mahalaga ka. Siguro, ang tunay na himala ay yung dumadalaw sa atin sa mga lugar kung saan tayo'y pinakanakakalimutan. Kung nahipo ng kwentong ito ang puso mo, ibahagi mo ito sa isang taong kailangan ng dahilan para muling umasa. Mag-comment ng Amen kung naniniwala kang bawat nilalang, tao man o hayop, ay karapat-dapat bigyan ng isa pang pagkakataon. At naway pagpalain ng Diyos ang lahat ng patuloy na naghihintay na sila'y mapansin, mahalin at makauwi sa wakas. Mag-subscribe para makasama kami sa pagkuwento pa ng mga istorya ng kagalingan, katapatan at ang tahimik ngunit matatag na lakas ng pagmamahal. Sabihin sa comments kung saan mo kami pinapanood. Tingnan natin kung hanggang saan makarating ang kwento ni Rex. At naway pagpalain ang bawat taong makaririnig nito.